madadalaw natin. Ganun din sa pagsasalita, syempre. Right? So next topic, mga GP Natics, pag-usapan naman po natin ito. Yung pagtanggal pala, mga kababayan, di ba nagngangawa po itong si BP Inday Sara na kesyo umano, pinagpapaliwanag niya ang Pangulo natin. Akala mo siya ang Pangulo, no? Pinagpapaliwanag niya na dapat magbigay daw to ng statement. Bakit siya hindi pinapa-attend? Bakit daw po tinanggal na sila sa National Security Council ng kanyang tatay? Mga kababayan, mga ka-GP Natics, kala mo hawak niya ang Pangulo, akala mo siya may pinakamataas na tao dito sa Pilipinas, akala mo siya na may pinaka-impluwensya at akala mo siya na ang Diyos. Kung magsalita. Uy, nakakalimutan mo ata, you are just a vice president at may tao pang ahead sa'yo. Pero, mga kababayan, nakikita natin na grabe po talaga ang pagkakataon, no? Talagang sabi nga natin, ang karma ay digital na. Bakit naman, GP? Bakit mo na nasasabi yan? Kasi isipin nyo, mga kababayan, yung ginagawa ngayon, yung ginawa kay Sara, kay Digong, ginawa din pala ni Digong yan dati kay Leni Robredo na tinanggal po siya bilang isang member ng National Security Council. At kung tayo, siyempre, yung nakita natin yung kay Leni Robredo ay pawang pamumulitika. Oo, dahil sabihin man na ayaw niyang ipa-impeach si Sara Duterte si Leni Robredo dati, mga kababayan, pero kung titingnan nyo, 'di ba, yun ay na lang, pantakip na lang. Pero yung aspeto o yung senaryo ni Sara Duterte ngayon ay ibang-iba. Bakit, GP, bakit mo nasabi? Yun malinaw. Na bakit mo naman pananatilihin ng isang tao na sa member pa or member ng National Security Council na siya na mismo ang nagbigay ng hindi magandang statement para sa Pangulo natin, sa First Lady, ganun din sa Speaker of the House. So normal, mga kababayan, na i-remove talaga sila. Bakit? Pagkakatiwalaan ka pa ba? Diba? Pagkakatiwalaan mo ba yung mga tao na yun? Ang hirap kaya kumilos nang may taong iniiwasan ka dahil baka mamaya anytime that this person can do anything to you. Diba? Na hindi mo maaring magustuhan at maaring magsisi ka. Ang mahirap nun, kung magsisi ka, baka mamaya nagsisisi ka na, kaluluwa ka na. Oh. Eto, balikan natin yung pangyayari, mga kababayan, na nung na-deja vu. Deja vu ito ng mga Duterte. Kasi si Digong mismo ang nag-remove kay Leni Robredo sa National Security Council. Sabi dito, ito ay nangyari noong mga kababayan, panahon ni Digong. Political analyst Edmund Tayo said the removal of the Vice President Sara Duterte from National Security Council is a deja vu of what happened to then Vice President Leni Robredo during the tenure of President Rodrigo Roa Duterte. In an interview with Billionaire News Channel Agenda Primetime News on Monday, Tayo stressed that reorganizing the NSC is nothing new. So, ibig sabihin, mga kababayan, depende yan, di ba? Depende kung ano nakikita na status ng sitting president. Kung i-reorganize ba yung National Security Council. Actually, ang isasagot ko lang doon sa sinabi ni Attorney Panelo ay deja vu. Mahiya. Referring to former presidential spokesperson Salvador Panelo who linked the removal of the Dutertes from the National Security Council to the 2028 presidential election. Siyempre, etong mga ito, mga kababayan, ang laging ikakabit nila, kuya tinanggal yan sa National Security Council. Kasi nga, ayaw nila na meron silang kalaban sa politika sa 2028. Ganun lagi. Para etong tatakbo na kalaban nila ay hindi naman nanalo. Ganon, di ba? Ganyan lagi pinapalabas ng mga kampo ng mga Duterte. They are always linking the event
doon sa 2028 election. Kung natandaan natin, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, tinanggal din naman ang Vice President Leni Robredo kasi national security nga yan. Kung sa tingin ng mga opisyal ay hindi makakadagdag o hindi kailangan o mayroon pang ibang consideration o reasons kung bakit hindi isasama sa National Security Council ay talagang discretionary yan ng Pangulo. Kita nyo? Diba? Kung nagawa ng tatay mo yan kay Leni Robredo, bakit hindi ka pwedeng tanggalin sa National Security Council? Ano ka? Be super duper VIP? Utut. Kung si Leni Robredo nga mga kababayan, wala namang ginawa, wala namang, sabihin natin, wala siyang pagbabanta laban kay Digong. Tinanggal. Kasi discretionary niya yun Desisyon niya yun. Kung ayaw niyang mabuko sa mga lihim niya. Di ba? Sabi dito, discretionary niya yan, ng Pangulo yan, because at the end of the day, when we speak of national security, that is plain and mainly an executive function which is obviously nasa Presidente. Anong tingin mo sa Pangulo natin, tanga? Mga kababayan, you are a threat of his life, of the life of his wife and his cousin, tapos gusto mo panatilihin ka ron? Anak ng tinapay, no? Karma, Mirna, ano to? Lilgeberg. Tama ba? Mali yun sigurado. Roque Baklaba at Panelo Butike, sobrang kapal ng mukha. George Tercero, kayo mga BBM Blogger, ingat lagi kasi kanilang tama po, no? Ma'am Ninita Umali, shoutout po. Ito pa sabi mga JP Natics. Agenda News anchor Pinky Webb noted that there was no order removing Robredo from the NSC, but there was an instruction relayed by the camp of Duterte for her not to attend cabinet meetings. Ganun din yun. When you are not invited into a meeting, mga kababayan, obviously, sabihin natin para hindi halata, di ba? Na ikaw ay tinatanggal na doon, but the fact that you were not invited, ibig sabihin, excluded ka sa kanila. You are not belong. Di ba? Hindi ka belong sa kanila. Ibig sabihin, kapag hindi ka pinapunta sa meeting ng National Security Council, mga kababayan, ang turing nila sa'yo ay hindi mapapagkatiwalaan. So ganun din yun. Deja vu nga Ginawa mo kay Leni, tapos ngayon nagngangangak ka. Siguro naman naiintindihan mo na kapag ang isang tao hindi pinaten sa meeting na ikaw ay member, ibig sabihin, wala silang tiwala sa'yo. Pero kapag hindi mo naiintindihan yon, ay tanga ka. Diba? My God. I hate drugs. Totoo naman yun Kung hindi mo na iintindihan yon, yung mga bagay na yon, ay talagang walay. Hindi mo talaga arok ng pag-iisip mo yun o sadyang tanga-tangahan ka na lang. Diba? Benny J. Almendras, shoutout from Cavite. Ano pang sabi dito, mga ka-JP Natics? There's 1,000 ways of skinning a cat. Added tayo stressing the similarity of the effect. Based on his recollection, Tayo said then Vice President Salvador Laurel was included by then President Cory Aquino in the NSC, pero bago matapos ang term, inalis din. So, hindi lang pala. Ganun din pala si Cory kay Doy Laurel. Mga kababayan, pagka sinabing namumuliti ka lang talaga, politika yan, it's not something new at hindi maiiwasan. Ang bottom line kasi, dito, bakit mo kailangang tingnan mabuti kung sino magiging membro ng National Security Council? Kaya nga national security. Ano bang nangyayari nito mga nakarang linggo? Mga nakarang buwan, hindi ba hayagang naghihikayat sila to withdraw support on the part of the uniformed services from the armed forces of the Philippines, from the police, and popularly they asking everyone to go EDSA. Correct, mga kababayan. Di ba? Kasi,
pag halimbawa nandyan pa sila, everything na pag-uusapan in private, it could leak to the people outside. 'Di ba? At kapag yung taong hindi mo pinagkakatiwalaan, kasi instinct natin yan eh. Kahit hindi nga tayo presidente, kahit sa company, kahit sa magkakaibigan, meron yan. Meron tayo talagang natural instinct bilang isang tao na kapag hindi na natin feel, wag na nating isama kasi baka mamaya ito pa yung hindi makapagpaganda ng layunin. 'Di ba? Baka ito pa yung magpabagsak sa atin. Lagi natin iisipin 'yan. Meron tayong instinct, mga kababayan. 'Di ba? So kung tingin nila, oy, itong taong 'to, hindi na natin pwedeng pagkatiwalaan. Baka yung pinag-uusapan dito ay isinisiwalat na, chinichismis na sa ibang bansa. Kagaya nga po sabi ko sa inyo, mga kababayan, sino ang iisipin natin nung lumabas yung usapin tungkol sa mga bibili natin na equipment? 'Di ba? Ay nagwawala yung China. Oh. So sa tingin niyo sino nag-leak niyan? Natural yung mga tao na ayaw sa gobyerno, nakampi doon sa kabilang bansa. Oh. Sabi ni Jenny Ramos, what goes around comes around. Gut feeling, Ma'am Allen Arsenas, 'di ba? Kung sa spiritual naman is intuition. Gut feeling, instinct, intuition, pare-parehas lang 'yan. Depende lang sa paggamit. Sabi ni Ma'am Emily, her 24-hour limit for the government to explain her removal had passed. What now? She must have realized she was wrong. She should know the rules. Bottom line is she's nobody. Correct. Di ba? Wala naman talaga siya eh. Mga kababayan, hindi niya na ba naisip? Hindi niya ba naalala, hoy, you are just a vice president and wala kang wala kang mandato eh. Diba? Tapos, ang gustuhin mo, ang National Security Council, of course, the leader of that is our president itself. Diba? Gusto mo magpaliwanag sa'yo? Sino ka ba? Poncio Pilato ka. Ang kulit ni Sara Duterte, no? Sana naiisip mo kung saan lang hangganan mo, kung saan lang yung tawag dito yung pwesto mo, yung kakayahan mo, hanggang saan ba yan? Kaya mo bang doon ka na lang sana sa, kasi presidente ka naman, di ba? Presidente ng impyerno, doon ka na lang sana nagwala. Oh. Sabi ni Rene Baguio, mas mainam magdeklara na ng martial law para tuloy-tuloy ang pag-unlad. Hindi naman ako agree dyan. Sa pagdedeklara ng martial law, merong dyan, may kaakibat na consequences. Hindi basta-basta idinideklara ang martial law. Tandaan nyo yan. Kasi, ang martial law, magdideklara ka niyan kapag hindi na talaga kaya yung mga nangyayaring gulo. And I think, mga kababayan, yung nangyayari ngayon, ano yan? Ano ba tawag dito? Ano bang adjective doon na sinasabi? Kalimutan ko. Kumbaga, ito ay may paraan pa. Ito pa ay kayang-kaya. Manageable pa. Di ba? Manageable pa. Kayang-kaya pa. Hindi naman kagaya ng ibang bansa na talagang magde-declare ng martial law kasi hindi na kayang panghawakan o hindi na kayang idisiplina yung mga tao. Dito kayang-kaya pa. 'Di ba? Sabi ni Rose Martinito, Sir GP, abogado ba yan? Magsalita parang may kulang pa. Sino? Si Sara Duterte? Hindi ko rin alam kung paano nakapasa po yan eh. 'Di ba? Pero sa San Beda yan, kick out yan. Tapos lumipat ng San Sebastian. Doon naman siya nakapasa. Pero ang sabi ng mga chismosa sa akin, Sir GP, ganito ganyan. Hindi ko na nga matandaan kung sino yung nagsabi sa akin noon eh. Dahil etong si Sara Duterte daw, dahil may prat ang tatay, yung
Binibigyan lang daw yan sila ng code. Tapos kapag ano na, ang ginawa, dahil nga kabrad, ayun, pinasa. Sabi yun yung mga chismis. Kumbaga, dahil lang sa brotherhood, kaya pinasa. Kaya lang, ang usapan daw nila, hanggang notaryo publiko lang siya. Kita ko, hinahanap ko nga, wala naman na hawakang kaso ng si Sara Duterte. Siguro nga, sabi ko, may katotohanan siguro na ito ay hindi talaga nakapasa sa bar exam dahil lang ito sa brotherhood. Di ba, Ma'am Josephine Makatula? Shoutout po sa inyo, ha? Pero hindi ko naman po sinasabi na totoo yon. Kaya lang, mga kababayan, mapapaisip ka talaga eh. Totoo bang abogado to? Ba't ganito magsalita? Ba't ganito mag-explain? Bakit ganito yung statement niya? Kapag meron siyang mga ambush interview, nawawala sa sarili. Yung meron ngang tawag dito, advanced questionnaire nagkakanda bulol-bulol pa, nagkakalito-lito pa. Kita nyo nung inambush interview sa Davao, anong nangyari? Nagkalat. Attorney no case, sabi ni Tita Josephine. Rebecca Balga, explain it within 24 hours, sabi ni Sara kay PBB. Ano siya? Above the law. Hindi siya pinansin. Lagpas na, tama yung sinabi ni Ma'am Emily Sibagan. 'Di ba? Lagpas na yung 24 hours na limit na binigay niya. Hindi sumagot ang presidente natin. Ibig sabihin, sino ba siya? Ba't siya papansinin? Wala, ibig sabihin, wala talaga siya. Nobody. Rene Baguio si Dado pala ang inutusan ni Sara na patayin sila PBBM, Lisa at Romualdez kasi nagbanta na si Dado sa vlog niya na papatay niya daw lahat. Alam mo yan, dapat yan na makulong. Kaya lang, pinapalabas nila na may ganito daw yan Hindi ko alam Ma'am Ems ng Japan, no breeding si Sara may saltik. Yun lang, mga ka-GP Natics. Anyway, maraming salamat po muli sa araw na ito. Huwag kayong mag-alala, hindi muna ako mawawala ng maraming panahon. Saka na ulit, pagbabalik na ulit ako ng probinsya Pero yung province ko, hindi ko naman sinasabi. Sonia Belmonte, hi Sir GP, how are you? I agree with you, not easy to declare martial law. In my opinion, country can declare martial law if there's a threat of a country in a communist or terrorizing country. Yan. Tama naman po, hindi basta-basta. Mahirap pati yan, mga kababayan. Ang consequences niya ay napakabigat. 'Di ba? Ma'am Ederlyn Malabana na imbag nga malim mo go watching from Anchorage, Alaska. Thank you so much po. Ma'am Ems ng Japan DYGP, na-miss ka namin. Mas na-miss ko po kayo. Kaya lang doon sa pinuntahan ko kasi walang may internet, kaya lang mga kababayan, kahit na cellphone lang ang gamitin mo, nandun si Luding. Hindi kasi super duper grabe kasi yung nangyari din sa probinsya na yon. 'Di ba? Alpin Aguilion watching from Pasay, yung dalawang mag-ama na yan, parehong ewan, attorney no case. Melesio Gonzales, alam na kung sino magpapatay, hanap na lang ng matibay na ebidensya. Mahirap din naman magbintang. Kasi nga, sabi ko nga, dapat all angles should, tawag dito, kailangan tingnan, kailangan imbestigahan, di ba? Masakit ba Sara makarma? Palagay ko mga kababayan kasi si Leni Robredo dati nung siya ay hindi pinapa-attend sa meeting ng National Security Council, wala lang sa kanya, okay lang. Si Sara masyadong dinidibdib. Sabi ko nga, huwag mo masyadong dibdibin, may likod ka pa. Di ba? Bye guys. Kita-kita ulit po tayo sa susunod nating live.